Maligayang pagbabalik, mga kasama. Ngayon, tayo ay magsisimula sa isang nakamamanghang paglalakbay sa pagsusuri sa 15 pinaka-impresibong tulay na umabot sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga busali ng arkitektura hanggang sa mga kahangahangang likas na pagsasama ng tao. Ang mga tulay na ito ay nag-uugnay sa mga lungsod, kultura, at naglulukso sa ating imahinasyon. Pang-15, Zhangjiajie Glass Bridge. Ang Zhangjiajie Glass Bridge ay isang kahangahangang arkitektural na gawaing matatagpuan sa Zhangjiajie National Forest Park, lalawigan ng Hunan, China. Ang Zhangjiajie Glass Bridge ay ang pinakamahabang at pinakamataas na tulay na may salamin sa ibaba sa buong mundo. Ito ay umaabot ng mga 430 metro, 410 talampakan, ang haba at 6 na metro, 20 talampakan ang lapad. Ang tulay ay idinisenyo ng arkitektong si Haim Dotan at binuksan sa publiko noong Agosto 2016 na. Ang natatanging tampok ng tulay ay ang transparenteng salamin ito, na nagpapahintulot sa mga bisita na makita ang mga kalaliman sa ilalim ng kanilang mga paa. Kaya ito ay kahanga-hanga. Ang tulay ay maaaring mag-accommodate ng hanggang sa 800 katao sa isang pagkakataon. At ang mga salaming panel nito ay gawa sa espesyal na material, 14. Millau Viaduct. Ang Millau Viaduct ay isang tanyag na tulay na may istilong kabustade na matatagpuan sa timog ng Pransya. Ito ay bumabara sa libis ng Ilog Tarn, malapit sa bayan ng Millau, at nag-uugnay ng mga lungsod ng Clermont-Ferrand at Vizier. Ang tulay ay may kabuang haba na 2.46 na kilometro, 1.53 milya at maksimum na taas na 343 metro, 1,125 talampakan. Ang pinakamataas na pilo ng tulay ay may taas na 245 metro, 804 na talampakan na mas mataas kaysa sa Eiffel Tower. Ang viaduct ay idinisenyo ng Francis, na inhinyerong si Michel Verlugu, at ng Breton na arkitekto na si Norman Foster. Nagumpisa ang konstruksyon noong 2001 at natapos noong 2004, kung saan tumagal ng mahigit 3 taon ang pagpapatayo. Ang Millau Viaduct ay nagpapakita ng husay ng tao sa paglikha ng mga estrukturang kahanga-hanga. Nagpapakita kung paano nalalampasan ng inhinyerya ang mga likas na hadlang upang makabuo ng mga kamanghamanghang estruktura. Pang-13, Golden Bridge. Ang Golden Bridge, na kilala rin bilang Kovang sa Vietnamese, ay matatagpuan sa Vietnam. Ang Golden Bridge ay isang tanyag na atraksyon sa turismo na matatagpuan sa Bana Hills, malapit sa Danang, Vietnam. Ito ay binuksan sa publiko noong 2018 at mula noon ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tulay ay kinabibilangan ng isang natatanging arkitektura. Ito ay tila sinusuportahan ng 2 malalaking kamay na gawa sa bato, na may panandali ang hitsura ng sinaunang kahoy. Ang mga kamay ay may pambayad na salamin ng ginto na nagbibigay ng pangalan sa tulay. Ang Golden Bridge ay nagtatagal ng mga 150 metro, 400 at 70 talampakan at matatagpuan sa mga 1,000, 400 metro, 4,000, 600 talampakan na taas mula sa antas ng dagat. 12. Kaju Bridge. Ang Kaju Bridge, na kilala rin bilang Paul e Kaju, ay isang makasaysayang tulay na matatagpuan sa Isfahan, Iran. Ito ay isa sa pinakatanyag na tulay sa lungsod at isang simbolo ng arkitekturang Isfahan. Itinayo ang tulay ni Shah Abbas ay noong ika-17 siglo sa panahon ng Safavid Dynasty. Ang Kaju Bridge ay lumalapit sa ilog Zayande at naglilingkod bilang tulay at dam. Layunin ito na magbigay ng daanan para sa mga taong nagtatawid ng ilog, pati na rin ang pag-regulate ng daloy ng tubig. Ang haba ng tulay ay humigit kumulang 100 at 33 metro at binubuo ito ng 2 antas. Ang mas mababang antas ng Kaju Bridge ay may serya ng 23 arko, habang ang mas mataas na antas ay may git ng pavilyon na tinatawag na Alikapu. Ang pavilyon ay pinapalamot siya ng magagarang Tilworth, magagandang frescoes, at mga inskripsyon mula sa ika-11 siglo.
Pang-11, Pont Jacques Chabandelmas. Ang Pont Jacques Chabandelmas ay isang pataas-babang tulay na matatagpuan sa Bordeaux, Pransya. Ito ay tumatawid sa Ilog Garonne at nag-uugnay sa mga distrito ng Bakalan sa kaliwang baybayin ng ilog at Labastide sa kanang baybayin. Ang tulay na Jacques Chabandelmas ay inagauran noong ika-negatibo, 16 na Marso, 2013 at ito ang pinakamahabang pataas-babang tulay sa Europa. May sukat itong mga 575 metro ang haba at may 400 sasakyan, kasama ang mga sikling daan at mga bangketa sa bawat panig. Ang natatanging katangian nito ay ang kakayahan nitong tumataas upang bigyang daan ang mga malalaking sasakyang pandagat na dumadaan sa Ilog Garonne. Kapag ito ay nasa taas na posisyon, umaabot ito sa taas na 53 metro. Ang Pont Jacques Chabandelmas ay isang simbolo ng arkitektura ng Bordeaux at pang-10 Langkawi-Eskewa Bridge. Ang Langkawi-Eskewa Bridge ay isang tanyag na atraksyon sa turista na matatagpuan sa Langkawi, isang arkipelago sa Malaysia. Ito ay isang nakabibighaning tulay na pampedestrian na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng paligid at itinuturing na isa sa mga dapat bisitahin na lugar sa Langkawi. Ang tulay ay matatagpuan sa tuktok ng Gunung Matsingkang, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa Langkawi. Ito ay bahagi ng sistema ng Langkawi Cable Car na nagdadala ng mga bisita sa tuktok ng bundok. Ang Langkawi-Eskewa Bridge ay isang nakabibiling tulay na kurbado na nagtutulay sa mga 100 at 25 metro, 410 talampakan, at nakasabit sa isang solong pilon. Ang tulay ay gawa sa bakal at mayroong kurbadong daanan na may mga transparenteng bahagi na nagbibigay ng isang nakapanginilabot na karanasan sa mga bisita. Ang Langkawi-Eskewa Bridge ay isang tanyag na simbolo sa Langkawi. Pang-9, Capilano Suspension Bridge. Ang Capilano Suspension Bridge ay isang sikat na atraksyon sa turista na matatagpuan sa North Vancouver, British Columbia, Canada. Ito ay isang tulay na pampedestrian na umaabot ng 137 metro, 450 talampakan sa ibabaw ng Ilog Capilano. Matatagpuan ang tulay sa gitna ng isang luntiang rainforest na nagbibigay ng isang kakaibang at nakapanginilabot na karanasan sa mga bisita. Ang tulay ay orihinal na itinayo noong 1888 ni George Grant Mackay at simula noon, ito ay naging isang sikat na landmark sa lugar. Sa mga nagdaang taon, ito ay nagdaan sa mga pag-aayos at pagpapabuti upang mapabuti ang kaligtasan at karanasan ng mga bisita. Ang pangunahing tampok ng atraksyon ay ang suspension bridge mismo. Umaalog ito ng bahagya habang naglalakad ang mga bisita. Nagbibigay ng mga panoramic na tanawin ng nakapaligid na rainforest at ilog sa ibaba. Ang tulay ay gawa sa malalaking kable ng bakal at mga kahoy na pako at dinisenyo. Pang-8, Royal Gorge Bridge. Ang Royal Gorge Bridge ay isang tanyag na atraksyon para sa mga turista na matatagpuan malapit sa Canyon City, Colorado, Estados Unidos. Ito ay isang suspension bridge na lumalapit sa Ilog Arkansas at isa ito sa pinakamataas na suspension bridge sa buong mundo. Itinayo ang tulay noong 1929 bilang isang turismo. Sa simula, ito ay binuo bilang isang toll bridge upang magbigay ng access sa lugar ng Royal Gorge. Ang tulay ay may taas na 755 talampakan, 271 metro mula sa ibabaw ng Ilog, Arkansas. Naging pinakamataas na suspension bridge sa buong mundo ang tulay hanggang sa taong 2000 at isa nang mapalampas ito ng Liuguanghe Bridge sa China. Ang kabuang haba ng tulay ay 1,260 talampakan, 384 na metro, at may lapad itong 18 talampakan, 5.5 metro. Nag-aalok ang Royal Gorge Bridge ng mga kamanghamanghang tanawin ng paligid ng Royal Gorge, nakilala sa mga matatarik na bangin at magagandang tanawin. Pang-7, The Living Root Bridges of Meghalaya. Ang mga Living Root Bridge ay isang natatanging anyo ng arkitektura na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng India, partikular sa estado ng Meghalaya. Ang mga tulay na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga ugat ng puno ng Ficus elastica.
na kilala rin bilang Indian rubber tree, upang tumubo sa isang partikular na direksyon at mag-abot sa ibabaw ng mga ilog o sapa. Ang proseso ng paglikha ng isang living root bridge ay nagsisimula sa pamamagitan ng paggabay sa mga batang ugat ng puno ng Ficus elastica. Sa pagitan ng mga puwang, karaniwang ginagamit ang trunk ng betel nut o iba pang matibay na material bilang suporta. Habang lumalaki ang mga ugat, sila ay patuloy na dinidirekta at binibigyang shape sa loob ng 1 hanggang 15 taon, hanggang sa sila'y bumuo ng isang matibay at matatag na tulay. Pang-6, Evergreen Point Floating Bridge. Ang Evergreen Point Floating Bridge, na kilala rin bilang SR 500 at 20 Bridge, ay isang lumulutang na tulay na bumabagtas sa Lake Washington sa estado ng Washington, Estados Unidos. Ang tulay ay nag-uugnay ng Seattle sa lungsod ng Medina at mga silangang bayan ng Seattle Metropolitan Area. Ang tulay ay may halos 7,700 at 10 talampakan, 2,350 metro ang haba, kaya ito ay isa sa pinakamahabang lumulutang na tulay sa buong mundo. Ito ay binuo gamit ang mga lumulutang na konkreto na puntoon na sumusuporta sa kalsada. Pang-5, Eshima-Ohashi Bridge. Ang Eshima-Ohashi Bridge, na kilala rin bilang Eshima Great Bridge, ay isang tulay na matatagpuan sa Japan. Ito ay nag-uugnay sa mga lungsod ng Matsu at Sakai Minato sa ibabaw ng lawanang Nakaumi. Ang tulay ay may habang humigit kumulang na 1.7 kilometro, 1.1 milya, at may pinakamalaking slope na 6.1% sa panig ng Shimen Prefecture at 5.1% sa panig ng Tottori Prefecture. Ito ay natapos noong 2004 at mula noon ay naging tanyag na pasyalan, kung saan maraming bisita ang nag-enjoy sa kakaibang optical illusion na nililikha ng kanyang anyo. Mayroon itong napakatarik na slope sa parehong mga dulo upang payagan ang mga barko na dumaan sa ilalim nito. Ang layunin ng matarik na iniklin ay magbigay ng sapat na puwang sa ibaba para sa malalaking sasakyang pandagat na naglalayag sa makipot na daang tubig sa ilalim. 4. Sidhu River Bridge. Ang Sidhu Bridge, na kilala rin bilang Sidhu Bridge, ay isang tanyag na tulay na matatagpuan sa China. Ito ay isang tulay na suspensyon na tumatawid sa ilog Sidhu sa lalawigan ng Hubei. Ang tulay ay nag-uugnay sa mga lungsod ng Yasangwan at Lijiaxian at naglilingkod bilang isang mahalagang kawing sa transportasyon sa rehiyon. Ang Sidhu Bridge ay tanyag sa kahangahangang taas at haba nito. Sa taas na humigit kumulang na 1,600 at 27 talampakan, 400 at 76 metro, ito ang nagsilbing pinakamataas na tulay sa mundo nang ito ay matapos noong 2009. Ang pangunahing span ng tulay ay humahabang mga 3,858 talampakan, 1,176 na metro, na nagpapangyari sa ito na isa sa mga pinakamahabang span ng tulay na suspensyon sa buong mundo. Pang-3, Bamboo Bridge of Kampong Chem sa turbidong mga tubig ng ilog, Mekong sa silangan ng Cambodia. May mahabang at kahinahunan na tulay na gawa sa kawayan na nagdudugtong sa isla ng Kopen, na matatagpuan sa gitna ng Mekong, patungo sa kanlurang baybayin, kung saan matatagpuan ang ika-6 na pinakamalaking lungsod ng Cambodia, ang Kampong Cham. Ang tulay na gawa sa kawayan na ito ay panandali ang iginagawa. Ito'y itinatayo tuwing tag-araw kapag ang mga tubig ng ilog Mekong ay umuusad at nagiging mababaw para sa mga ferry. Pagkatapos ng bawat tag-ulan, bago ang panahon ng pag-apaw ng mga ilog, hinahati ang tulay ng kamay at ang mga kawayan ay iniimbak o ginagamit muli para sa iba pang mga konstruksyon. Ginagawa ito sapagkat sa panahon ng tag-ulan, ang agos ng ilog ay lumalakas at hindi kakayanin ng tulay. Pang-2, Henderson Waves Bridge. Ang Henderson Waves ay isang natatanging tulay para sa mga pedestrian na matatagpuan sa Singapore. Ito ay kilala sa kakaibang estruktura nitong hugis alon at sa kahangahangang tanawin ng paligid. Matatagpuan ang Henderson Waves sa mga southern ridges ng Singapore na nag-ugnay ng Mount Faber Park at Telok Blangah Hill Park. Ang tulay ay may habang 274 na metro. Nagsisilbing punto ng interes ang tulay dahil sa kakaibang disenyo nito na nagtatampok ng hugis alon na umaaligid sa buong haba ng tulay. Ito ay binuo sa pangunahin mula sa kahoy at bakal na nagbibigay sa kanya ng mainit at natural na anyo.
Ang Henderson Waves ay naging isang tanyag na atraksyon para sa mga lokal at turista sa Singapore dahil sa kakaibang disenyo nito, pagiging accessible at kahangahangang tanawin. Nagbibigay ito ng isang natatanging paraan upang masaksihan ang likas na kagandahan ng lungsod-estado. Pang-isa, Rui Bridge. Ang Rui Bridge ay isang footbridge sa Taichung, Zhejiang, China, na binubuo ng 3 tulay. Ito ay isang tulay para sa mga pedestrian na ginawa upang tumawid sa Shenzhenju Valley at mayroon itong glass-bottomed walkway. Ang kakaibang mga kurbadang walkway nito ay idinisenyo upang kamukha ang isang Chinese Rui. Ang pagpaplano para sa tulay ay nagsimula noong 2017 at narito na tayo sa dulo ng ating pagbibilang ng mga pinakamagandang tulay sa mundo. Mula sa mga kamanghamanghang arkitektural hanggang sa mga nakapupukaw na gawaing inhenyerya, ang mga tulay na ito ay nagbibigay inspirasyon sa ating imahinasyon at nag-uugnay sa mga komunidad sa buong mundo. Salamat sa pagiging kasama nyo sa aming paglalakbay sa mga pinakamagandang tulay sa mundo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-komento, at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang nakakainganyong pagtuklas sa mga kahangahangang